إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها المؤمنون، أوصي نفسي ثم إياكم بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة، ولزوم الجماعة، وتمسك بالسنة، وتوبة صادقة. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sa Kanya tayo humihingi ng tulong at gabay, at sa Kanya rin tayo nagpapakupkop mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawain. Sino man ang ginabayan ng Allah ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At sino man ang ginabayan o sino man ang iniligaw ng Allah ay walang sino man ang makapaglagabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin liban sa Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay ang Kanyang huling sugo at alipin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan mga kapatid, ating natunghayan ang pagsapit ng buwan ng Ramadan upang hanggang sa paglipas nito, ngayon ay ating masayang pagdiriwang ng Eidul Fitr upang markahan ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Salubungin natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pasasalamat sa Allah. Ganon din ang pag-alala natin sa isa sa mga pinakadakilang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ang pag-asa. Yung hope natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang duda na napakaraming individual ang nagsumikap, nagtiyaga, nagsakripisyo ng kanilang pangangatawan, ng kanilang oras para sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at umaasang gagantipalaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga ginawa sa buwan ng Ramadan. Ganun pa man mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakarami rin ang mga taong hindi nila naisamantala ang pagkakataon sa Ramadan. Marahil sila ay may mga sakit, abala sa kanilang mga buhay, o hindi kaya sila lamang ay nag-aksaya ng kanilang panahon, nagtamad-tamaran, at hindi pinahalagahan ang buwan na ito. Dahilan na sila ay mawalan ng pag-asa sa Allah, at iniisip na nila na sa paglisan ng Ramadan ay tapos na rin ang araw ng kapatawaran. Ang Ramadan, mga kapatid, ay hindi lamang tungkol sa pag-aayuno, kundi isang buwan ng pagbabalik loob, paggaling ng ating mga puso, at pagpapatibay ng ating ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinapaalala sa atin na gaano man kabigat ang ating pinagdadaanan, may sakit man, nahihirapan man sa buhay, o tayo ay naging makasalanan, ang pintuan ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nakabukas. Hindi ipinagutos sa atin sa buwan ng Ramadan
o hindi ipinagutos ang buwan ng Ramadan upang pahirapan tayo, kundi upang ipaalala ang napakaraming bagay. At kabilang na dito ang tatlo. Ang may sakit ay hindi pinapabayaan, ang nahihirapan ay hindi iniiwan, at ang makasalanan ay hindi tinataboy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang may sakit ay hindi pinapabayaan. Marami sa atin, kapag binigyan tayo ng sakit, binigyan tayo ng karamdaman, iniisip natin na ito ay parusa. Iniisip natin na ito ay kamalasan na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. At kapag ako ay nagkakasakit, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapagaling sa akin. Ibig sabihin, ang karamdaman, ang mga sakit, at hindi natin kontrolado. Hindi natin hawak ang mga ito. Kung pinadala sa ng Allah, binigyan niya tayo ng pangako na siya mismo ang gagaling sa atin. Siya mismo ang magpapagaling sa kanyang mga pinadalang sakit. Subhanallah. Sinabi niya rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Palagi natin itong naririnig. Hindi pinapasan ng Allah ang isang kaluluwa ng hinggit sa kanyang kakayahan. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang nakakilala sa atin, hindi yung sarili natin, hindi yung mga kapatid natin, hindi yung pamilya natin, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niya, kung may binigay man siya na pagsubok sa atin, karamdaman, mga sakit, alam niya na kaya-kaya natin itong solusyonan. Alam niya na kaya natin itong i-overcome. Ito po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang mga alipin. Ganon din, bilang isang bushra o good news para sa atin o sa mga may sakit, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ma yusibul muslim min nasabin illa kaffara Allahu biha min khataya. Subhanallah. Walang anumang pagod, sakit, lungkot o hirap na dumarating sa isang Muslim. Kahit tinik na tumusok sa kanya, kahit yung maliit na tinik na tumusok sa kanya, maliban na lamang na pinapawi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan. Ito po, nangangahulugan na ang sakit ay kahit kailan may hindi naging parusa. Ito ay nagiging pampalinis ng ating pangangatawan, pampalinis ng ating puso, pampalinis, pampatanggal ng ating mga kasalanan. Kung sa Ramadan, nahihirapan tayo sa gutom, sa uhaw, sa pagod, ngunit tiniis natin ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ganon din ang may sakit. Ang pagtitiis ay isang tuloy-tuloy na ibadah na dapat natin hindi minamaliit. Sinabi ng Propeta, La tahqiranna min al-ma'ruf shay, walau an talqa akhaka biwajhin qalb. Huwag na huwag niyong mamalitin ang kahit anumang uri ng sakit, kahit pa mismo yung pagngiti natin sa ating mga kapatid. Subhanallah. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga nahihirapan ay hindi iniiwan ng Allah. Alam po natin na ang bawat isa ay may pinagdadaanan. Ang bawat isa ay may mga pagsubok na naranasan sa kanilang mga buhay. Mapapera man, negosyo, sa trabaho, eskwelahan, sa pamilya, sa mga asawa, sa mga anak. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi aksidente. Never naging coincidence ang mga bagay na ito. Ito ay decree. Ito ay qadar mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin tanggapin bilang mga Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano nga ba yung purpose? Bakit tayo binigyan ng pagsubok? Sinabi ng Allah, Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
ang siyang lumikha ng kamatayan at ng buhay upang kayo ay subukan. Upang kayo ay subukan at tingnan kung sino ang may pinakamainam na sagot, sino may pinakamainam na gawa, sino ang may pinakamainam na response mula sa pagsubok na binigay sa atin ng Allah. Ang mga pagsubok ay darating at darating sa ating mga kapatid. Alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, kapag binibigyan tayo ng mga pagsubok, minsan, sinisisi natin ang ibang tao. Yung iba pa, sinisisi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung iba nalalakit ng kapwa, dinadama yung ibang tao, at kung ano-ano pa. Ito yung nararamdaman nila tuwing sila ay binibigyan ng pagsubok. Ngunit alam niyo ba yung mga sahaba ay kaliwas o magkaiba ang sitwasyon nila? Ang mga sahaba nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nararamdaman nila na hindi na sila binibigyan ng pagsubok ng Allah, anong ginagawa nila? Sila ay nangangamba. Sila ay natatakot. Sila ay kinakabahan. Bakit? Dahil alam nila na ang kawalan ng pagsubok ay tanda na hindi tayo mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan, ibtalahu." Kapag minahal ng Allah ang kanyang alipin o ang isang alipin, anong ginagawa ng Allah? Binibigyan niya ito ng pagsubok. Kaya magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may pagsubok man tayo na nararanasan, na dinadatnan sa buhay. At alam din ng mga sahaba, anong pwedeng mangyari kapag wala na silang pagsubok na binibigay o wala nang pagsubok na binibigay sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, they are fully aware of the kalima istidraj. Al-istidraj, ito yung meaning na paunti-unti sa'yo ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyaya dito sa mundo. Kanyang sinabi, "Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun." Paunti-unti sa atin ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyaya, ang mga akala nating biyaya. Lahat ng pangangailangan, lahat ng kagustuhan ay ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya. At pagdating ng iyong akhirah, ay wala nang matitira sa iyo. Min haythu la ya'lamun. Sa pamamaraan na kung saan na hindi natin ito mararamdaman. Bibigyan lang sa'yo ng Allah. Ikaw naman tanggap ng tanggap. Ikaw naman, pasalamat ka. Akala mo ito yung ni'mah. Yung ni'mah, naging ni'umah. Ang ni'mah, alam natin ito yung biyaya. Pero yung ni'umah, ito yung blessings against us. Ito yung magiging kalaban natin. Akala natin para sa atin ito. Pero yun pala, ito ay kakasama para sa atin. Waliyahum billah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Katotohanan, kasabay ng hirap ay may ginhawa. Katotohanan, kasabay ng hirap ay may ginhawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalawang ulit binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaginhawaan para sa mga taong mapagtintik. Kaya't minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag na huwag tayong mawalan ng pag-asa at huwag natin isipin kung bakit ako. Bakit ako ang binigyan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala? Walang tagumpay kung walang pagtitiis, walang ginhawa kung walang pinagdadaanan. Lahat ng mga pagsubok na binibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para sa atin ito, mga kapatid. At tandaan nyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nakita niya ang kanyang alipin na para bang nagkulang sa gawaing ibada, ay tinutulungan niya ito sa pamamagitan ng pagbigay ng mga pagsubok. Dahil sa pagsubok, katulad ng sinabi natin kanina, ang pinaka-mainam na pwede natin gawin kapag mayroong pagsubok ay tayo ay magtinti, tayo ay magsabar sa Allah subhanahu wa ta'ala.
ang pagsubok ay bahagi ng paglalakbay, hindi tanda ng pagkatalo. Ipinakita ng Ramadan na kaya nating magtiis, magbago at maging mabuti sa kabila ng samot-saring pagsubok. Mahirap man ito, ngunit napakadakilang pagsamba ang pwedeng makuha natin sa pagtitimpi pa lamang. At pangatlo mga kapatid, at ang panghuli, ang makasalanan ay hindi itinataboy. Ang makasalanan ay hindi tinataboy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa pinakamalaking mensahe ng Islam ay ang walang hanggang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So napakamali para sa atin na isipin na sobrang makasalanan na ako. Yung kasalanan ko umabot na hanggang langit. Gabundok na yung aking kasalanan. Mali po ito mga kapatid. Dahil gaano man yan kalaki, gaano man kalawak, tandaan nyo, na kaya tayong patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Sabihin mo, o aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah. Hindi sinabi ng Allah, o kayong mga mabubuting tao, o kayong mga Muslim. Sinabi niya, o kayong mga nagkakasala sa kanilang mga sarili. Sabihin mo, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang syaitan, mga kapatid, yung iba sa atin, subhanallah, inihahambing yung kanilang mga sarili sa syaitan. Kumbaga, nasusunog ako kapag pumupunta ako ng masjid, ginagawa nilang biro. Pero wallahi, wala nang mas worse na biro kaysa paghambing mo sa sarili mo sa isang bagay na sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kaya ko, lalong-lalo na sa mga kabataan, iwasan po natin ang ganitong klaseng mga phrase, ganitong klaseng mga salita. Dahil katotohanan, hindi ito kaaya-aya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan na pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kasalanan. Walang anumang bagay na higit na mas malaki pa kesa sa laki ng lawak, kesa sa laki at lawak ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uulitin natin, walang anumang bagay dito sa mundo na higit na mas malaki pa kesa sa laki at lawak ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't, gaya ng sinabi natin, kung sa tingin mo babundok na ang ating kasalanan, kung sa tingin mo umabot ka sa langit ang iyong kasalanan, ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na mas malawak. Sinabi rin ng propeta, Kullu bani Adam khata' wa khayrul khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun. Lahat ng nagmula kay Adan ay nagkakasala. Ngunit ang pinakamainam sa mga nagkakasala ay yung nagbabalik loob sa Allah. Ang Ramadan, mga kapatid, ay pagsasanay sa pagbabalik loob. Normal, opo. Normal na magkasala ang isang tao. Ngunit hindi pinaparating sa atin ng propeta na magpatuloy at manatili tayo sa paggawa ng kasalanan. Kung muli kang nagkamali pagkatapos ng Ramadan, huwag mawalan ng pag-asa. Bumalik ka muli sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang Allah ay nagpapatawad ng kahit anumang uri ng kasalanan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, tunay na ang pag-asa
o yung raja ay isa sa pinakamahalagang sandigan ng isang mananampalataya. Ito ang nagbibigay lakas sa may sakit, direksyon sa mga may kasalanan o direksyon sa makasalanan, at katatagan sa mga nahihirapan. Isa sa mga ayat na talagang tumatak sa akin ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos niyang banggitin ang samot-saring malalaking kasalanan, kanyang sinabi, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا." Pagkatapos binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iba't ibang uri ng kasalanan, kanyang sinabi, maliban sa sino man ang nagbalik loob, sino man ang naniwala at gumawa ng kabutihan, ang kanilang mga kasalanan ay papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. At ang Allah ay mapagpatawad at maawain. Wallahi, hindi lamang pinapatawad sa atin ng Allah ang ating mga kasalanan, ngunit ang mga gabundok nating kasalanan ay pinapalitan mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. Hindi ba ito napakagandang balita para sa ating mga nagkakasala? Hindi ba ito isang napakagandang balita, mga kapatid, na mas lalo tayong gumawa ng tauba, mas lalo tayong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag nating hayaan din langin tayo ng syaitan na huli na ang lahat, na hindi na tayo mapapatawad ng Allah, na wala ng saysay ang pagbabalik loob, sapagkat ang tunay na pagkatalo ay hindi ang pagkakasala. Ang tunay na pagkakatalo, ang tuluyang paglayo natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, panatilihin natin ang mga bunga ng Ramadan. Panatilihin natin ang salah, ang ugnayan natin sa Quran, at ang ating paghihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, sinabi ng propeta, "Innamal a'malu bil khawatim." Ang mga gawain ay hinahatulan batay sa kanilang pagtatapos. Ibig sabihin, mas tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi yung simula mo, kundi kung paano mo ito tapusin, kung paano mo ito pagpapatuloy. Ang tunay na sukatan ng Ramadan ay hindi kung paano natin ito sinimulan, kundi kung paano natin ito ipinagpapatuloy pagkatapos nito. Sinabi ng propeta, nung tinanong siya kung anong pinakamainam na gawain, kanyang sinabi, "Aduwa muha wa inqal." Yung tuloy-tuloy, yung pagiging consistent, kahit pa yan ay maliit. Ibig sabihin, sa buwan ng Ramadan, binuhos natin yung 100% natin ng ating pangangatawan, ng ating pagsasakripisyo ng ating oras. Mas pipiliin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pakonte-konte pero tuloy-tuloy. Hindi lamang yung sa isang buwan lang tayo nagsikap, pagkatapos wala na. Kaya paalala sa aking sarili, unang-una, pagkatapos sa inyo, na sana huwag natin putulin kung ano man ang nisimulan natin sa buwan ng Ramadan. Mga alipin ng Allah, kung ang Ramadan ay nagturo sa atin ng pag-asa, huwag nating hahayaang mamamatay ito o pagkatapos ng Eid. Kung ang Allah ay hindi napagod sa pagpapatawad sa atin, huwag tayong mapagod sa pagbabalik sa Kanya. Kung ang awa ng Allah ay walang hanggan, bakit natin lilimitahan ang ating pag-asa? Mga minamahal na magulang, kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon po ay araw ng Eid. Iparamdam natin ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pagbate sa isa't isa at subukan po natin na taos-pusong humingi ng kapatawaran sa mga mahal natin sa buhay. Simulan natin sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa kamag-anak at mga kaibigan, at ganoon na rin dapat tayo magpapatawad sa mga taong nagkasakit o mga taong nakasakit sa atin.
Umalis tayo sa Eid na ito na may bagong puso. Pusong may pag-asa, pusong may pagsisisi, at may matibay na pananalalig na anumang aking kalagayan, may Allah tayo na handang tumanggap, magpatawad, at magbigay ng ginhawa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا واشف مرضانا وارحم ضعفنا وفرج همومنا واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من أهل الأمل فيك ولا تجعلنا من القانطين من رحمتك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Muli, binabati ko kayong lahat. Eidukum Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal. Naway katanggapin lahat sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain.